minura-mura yung team leader natin. Bakit daw ganun lang yung pinamimigay? Kung naliliitan siya doon sa pinamimigay ng city o sa pinamamagi ng city, ibig sabihin, hindi niya kailangan yun. Alam ko naman kung magkano yung sweldo niya dati. Hindi naman siya mahirap. Yan, ilan lang naman dating PBA player sa Green Park. Alam mo na kung sino sinasabi ko. Sobra talagang yung mga team leader natin, pagod na pagod yan. Nagtatrabaho sila sa init ng araw. Pinasok na nga namin yung subdivision para mabigyan yung mga nangailangan. Ngayon, may mga nagtatanong po, sino yung bibigyan? Ito pong supplemental SAP, lahat po bibigyan natin. Pero kailangan ko rin po talagang i-emphasize na ito po, ang layunin natin dito ay para magbigay po para magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Okay? Ulitin ko po, yung layunin natin sa Pasig Supplemental SAP ay para matulungan po yung mga talagang nangangailangan ng tulong o ng ayuda na hindi nabigyan ng national o DSWD SAP. So, ngayon, di ba yung mga government employees hindi nakasama kasi sumisweldo naman tayong lahat. May hazard pay pa, may OT pa. Kasi ito yung tinatanong. Ito, mga kondo. Ito, madalas nagtatanong. Opo, kasama po ang kondo. Lahat po. Pag sinabi ko pong lahat, ibig po sabihin lahat. Kasama po ba ang mga nangungupahan? Opo, kasama po ang nangungupahan. Basta residente ng Pasig. Ngayon, ang hindi lang po siguro mabibigyan, yung mga transient na workers na qualified din naman siguro sa Dole Camp o sa ibang ayuda ng national, baka hindi na namin kayanin yun. Pero yung mga residente, hindi kailangan homeowner. Kahit na nangungupahan lang, nakikitira sa kamag-anak, basta tunay, lehitimong nakatira sa Pasig, lehitimong residente ng Pasig, kwalipikado po. Single parents, opo, kasama din po kayo. Single parents na may anak. Siyempre. Yung loko ko nito Siyempre single parent. Meron bang single parent na walang anak? Yung loko ko ni Ron Pero opo, kasama po yun. Yung mga nakatanggap ng national, siyempre hindi nakasama. Yun nga yung point nito. Para yung mga hindi nakakuha doon sa national SAP, yun po yung mabibigyan doon sa Pasig Supplemental SAP. Kaya nga po supplemental. Kapag tatlo ang nakatira sa pamilya, isang bahay. Kung isang pamilya yun, counted as one family. Isang pamilya nga Yung bilang nyo, isang pamilya, hindi 8,000 po yung matatanggap. Pero kung kunyari sa isang bahay, kunyari po, may nanay, tatay, 5 yung anak. Ngayon, sa 5 niyang anak, meron pong isa doon na may sarili ng pamilya. Nakatira pa rin doon sa bahay nila, pero may asawa na rin yung isa nilang anak at may sarili pa. Hindi po COVID ito. Ano lang. Masama lang talaga boses ko. Kasi kahapon, pasigaw ako ni Ron. Ano yung sinasabi ko? Ayun. So, yung example ko, nanay, tatay, merong 5 anak. Doon sa 5 nilang anak, may isang may sarili ng pamilya. Pero doon pa rin nakatira sa bahay nila. O 2 pamilya po yun. Okay? So, hindi ko na iisa-isahin yung mga variations natin ng anong ibig sabihin ng salitang pamilya. Yung maaring tradisyonal, kahit po halimbawa, ayun, yung mga solo parent, dating solo parent, may kinakasama na ngayon. Lahat po yan kasama dun sa definition natin ng pamilya. Sinubukan natin gawing mas maluwag
hanggat reasonable naman, ginawa nating medyo maluwag para mas marami po ang makatanggap nito. So, sana maunawaan po ng lahat na kinailangan lang po natin na tapusin yung ba't may dumadaan? May dumadaan. May kalimutan ko tuloy yung sinasabi ko. Ay, sinasabi ko, Brian. Ay, puyat ako. So, kinailangan lang natin, kinailangan lang natin tapusin yung national or DSWD SAP. So, ngayon po, halos tapos na tayo dun eh. Yung mga binibigyan na lang natin doon, yung mga na-delist at na-replace po. Ngayon, nagsisimula na tayo sa supplemental SAP. Salamat po sa pag-unawa na hindi po talaga ganun kadali yung ginagawa ng lokal na pamahalaan ngayon. Ito po ay krisis katulad ng walang iba. Wala pong, hindi parang nagkakaroon ng gantong klaseng krisis sa mga, sa lifetime natin. Hindi pa nangyayari yung gantong klaseng krisis na walang set na plano, hindi tayo nakapagplano para sa isang pandemic na ganito na talagang worldwide. Nakita natin kung paano tinamaan ang buong mundo sa virus na ito. Pero ginagawa naman natin ng lahat ng makakaya at ako proud ako, lalo na sa mga frontliners natin, sa buong team natin, sa yung mga frontliner natin, halimbawa yung mga PEU, yung mga social workers natin, yung mga BFP, lahat ng ibang frontliners natin, mga pulis. Hindi mo naman masabi na lahat kami o lahat sila hindi natatakot eh. Siyempre natatakot din yung mga yan. Yung mga sumusundo sa pasyente na suspected o probable cases, siyempre natatakot din yan. Pero kahit natatakot sila, ginagawa nila ang trabaho nila. Kaya kung may kakilala po kayong frontliner, taga-Pasig man o taga-ibang LGU, taga-national o NGO, pasalamatan niyo po sila. At bigyan niyo sila ng appreciation dahil grabe po yung ginagawa nila para sa atin. Yung mga frontliner natin dito sa lokal na pamahalaan ng Pasig, ilang libo din po yan. Sinusugal nila yung kalusugan nila. Hindi lang physical health, hindi lang yung sa baka magkaroon ka ng virus, pero pati yung mental health. May mga iba talagang nagkakaroon din ng anxiety. Siguro, pwede mo ng hindi ako psychologist pero yung iba siguro may PTSD na rin. Seryosong usapan po ito, hindi po madali yung ginagawa ng mga frontliner natin. Mas mahirap yung ginagawa nila kaysa sa ginagawa ko. Kaya yung simpleng tulong ng iba na stay at home, gawin na po natin. Kaya din galit na galit ako dun sa mga yung nabanggit ko kanina, may instance na PBA player dati. Alam kong may pera naman. Ilan yung sasakyan, maganda yung bahay. Tapos magbibigay yung team namin ng ayuda dahil sila naman, yung homeowners naman nila, yung nag-request na pumasok kami doon. Tapos mumurahin yung team leaders natin. Yung sense of entitlement ng mga ibang tao, grabe talaga. Ito mga frontliners natin na nagpapagod over and beyond the call of duty. Tapos mumura-murahin nung taong yun. Nagpipigil lang ako, gusto ko banggitin yung pangalan niya. Alam ko yung Mark kung sino yun. Kayo na lang mag-usap. Siya na bahala sa'yo. Idol ko pa naman yun dati. Green Park. Pero speaking of Green Park, yung mga subdivision natin, ang lokal na pamahalaan, gusto po tulungan lahat. We want to help everyone who is in need. Pero siguro yun yung keyword, kung sino yung in need. Kapag may mga request, kahit yung mga subdivision, sinusubukan natin na pasukin. Pero sana maintindihan po natin, lalo na yung medyo may kaya at medyo nakakaluwag sa buhay, na hindi po ito yung tamang panahon para gamitin yung argumento na, ay, taxpayer din ako. Totoo po, taxpayer tayong lahat. Mula sa pinakamayaman na businessman
hanggang sa taong walang bahay, lahat po tayo taxpayer. Dahil bumili ka lang ng RC, bumili ka lang ng pandesal, taxpayer ka na. Lahat po yan. Kung wala ka man income tax, one way or another, nagbabayad ka ng VAT. Lahat po tayo, pantay-pantay, taxpayer tayo lahat. We pay taxes as we are able, as we are blessed by God. Ngayon po, may mga nagreklamo, ba't daw inuna yung gantong lugar? Bakit 3 weeks na o isang buwan na? Wala pa dito sa lugar namin. Sana maintindihan po natin, nasa malakihang krisis po tayo. Ito po, isipin po natin, o bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa po, nagkaroon ng sunog, isang neighborhood fire, na 100 houses na po yung nasusunog. Sa isang barangay, mayroon naman po isang pusa. Umakyat ng puno at na-stuck doon. Alaga ng isang residente. Na-stuck sa puno yung pusa. Sino po ang uunahin ng bumbero natin? Sino ang dapat unang tulungan ng bumbero natin? Yung bang pusa, yung alaga pusa ng isang residente, o yung neighborhood fire na 100 families o 100 households yung nasusunog na? Sino yung unang dapat tulungan? Di ba parang common sense naman, unang pupuntahan yung 100 households na nasusunog? Paano kung tumawag itong household, yung residente na may-ari ng pusa na umakyat ng puno? Teka, Mayor Vico, taxpayer naman ako. Dapat tulungan mo din ako. Nangangailangan din ako ng tulong. Oo, tama, kailangan ng tulong. At gusto natin tulungan pareho. Pero sino ang uunahin natin? Sana maintindihan natin yun. Yung mga mayayaman naman, yung mga may kaya sa buhay, tanggalin nyo na po yung sense of entitlement ninyo. Dahil ang lokal na pamahalaan, gusto po kayong tulungan lahat. Lahat ng nangangailangan ng tulong, gusto po natin tulungan. Pero meron tayong prioritization. Yung ayuda na binibigay natin, unahin pa ba natin yung maganda yung bahay at 5 yung sasakyan? Siguro dapat unahin natin yung mga, kung hindi makatanggap ng ayuda ay baka magutom. Let's check ourselves. Kaya ito pong Pasig Supplemental SAP natin, ito po para sa lahat. Para sa lahat kasi gusto natin tulungan lahat. Pero ito pakiusap sa mga nakakaluwag man po sa buhay, sa mga may kaya, huwag na po kayong kumuha. Kung meron lang sanang paraan yung city na sabihin, ay ito yung mga may trabaho pa, ito yung mga, kaso wala tayong available database na ganun. Kaya minabuti na lang po namin na lahat po ay qualified dito sa programa na ito, maliban sa government employees, kasi yun talaga may database tayo. So halimbawa, gamitin ko na po yung kung saan ako nakatira, para walang ibang magagalit kasi kahit ako, diba, kahit yung mga pamilya ko, mga taga Baliverde, yan, alam niyo naman po, taga Baliverde ako. Maaaring merong taga Baliverde na nangailangan ng tulong. Hindi naman natin, hindi kung kailangan niya ng tulong, pwede siya kumuha. Pero siguro karamihan sa mga nakatira, mga kapitbahay ko, siguro hindi na sila dapat kumuha. Kung ang nanay ko kumuha ng supplemental SAP, pag-aaway po kami. Kung ang ate ko na nakatira rin sa Baliverde, si Ate Danica, si Kuya Mark, kilala niyo po sila. Kung sila po kumuha ng supplemental SAP, mag-aaway din po kami. Dahil alam mo, nakakain po sila. Hindi ko sinasabing madali yung sitwasyon nila ngayon. Lahat po tayo nahihirapan. Mayaman na mahirap, nahihirapan. Pero yung ayuda ng pamahalaan, kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo na kunin. At hindi rin po ito yung para, ay kunin ko para bibili ako ng grocery tapos itutulong ko sa iba. Hindi po yun yung layunin ng supplemental SAP. Yung supplemental SAP natin, ang layunin nito ay diretso sa taong bayan, diretso sa mga tunay na nangangailangan. Kaya, ito po, again, uulitin ko po. Sana yung mga nakakaluwag sa buhay, may kaya, mayayaman. Siguro kung mahigit isa yung sasakyan mo, hindi ka dapat kumuha ng supplemental SAP. Sa totoo lang. Di naman kami magagalit kung kumuha kayo, pero isipin niyo po, kung gusto niyo po, samahan niyo ako.
Pagkatapos nitong enhanced community quarantine, samahan niyo ako, punta tayo sa mga lugar sa Pasig na talagang nangangailangan ng tulong. Para makita niyo naman po. Alam niyo naman ng Pasig, may area na mayaman talaga, pero may area na not as well off. Lugar na may hirap, may informal settlers tayo. Siguro sa panahon ng krisis, mas nangangailangan po sila. But again, ang lokal na pamahalaan ng Pasig, lahat po ay gustong tulungan. Pero wag naman po umasa yung mga, halimbawa, yung mga nasa middle class subdivision, wag naman po umasa na mas malaki pa yung ibibigay sa kanila kaysa dun sa mga mahihirap na nagugutom na nga. So, sana maintindihan po ng lahat. Yung halimbawa na ginamit ko, yung analohiya na ginamit ko, yung sa bumbero, ano yung uunahin? Yung 100 households na nasusunog, neighborhood fire, o yung pusang na-stuck sa puno? Pag ginawa natin ganun, yung halimbawa, parang napaka-obvious, di ba? Parang common sense. Unahin mo muna yung malaking sunog bago mo i-rescue yung pusa ng isang residente. Pag ganung extreme example, obvious po, common sense, kung ano yung uunahin natin. Pero sa panahon ng krisis, 800,000 Pasigenyo ang nangangailangan ng tulong dito. Hindi natin kaya tulungan lahat ng sabay-sabay. Pero alam ko naman po ay karamihan sa mga Pasigenyo, karamihan sa mga may kaya sa Pasig, nakakaintindi naman eh. Mahaba ang pag-unawa ng mga Pasigenyo. Nakikita ko naman po yan. So pasensya po. Alam kong yung kinakausap ko ngayon, in the last 5 minutes, maliit na persyento lang po yan ng mga Pasigenyo. Pero kailangan ko lang po talaga sabihin. Pasensya na po yung mga iba na wala naman kinalaman dun sa sinasabi ko, pero kailangan ko lang po talagang banggitin. Again, supplemental staff, nagsisimula na po ngayon. Nagsisimula na tayo ngayon. Medyo maliit lang po yung mabibigyan today dahil tinitingnan lang po natin, maayos ba yung sistema, maganda ba yung mangyayari, okay na ba, may kailangan ba tayo adjust, ano ba yung pwede pa itulong ng barangay, ano ba yung dapat gawin pa namin sa mayor's office, yung pagador ba natin, okay na, sapat na ba yung kasama niyang police escort, mga ganun. So, ano yung pinakamabilis na paraan na gagawin natin. Si Joel Garcia, ang kulit. Malalagpasan daw po ulit yung hindi nga, kasama nga, gulo ka usap. Kakasabi ko lang, lahat nga kasama eh. Hindi ko naman mamutibo ko dito. Kakasabi lang, lahat kasama. Para hindi malalagpasan ang kondo, kasama po ang kondo sa supplemental sa comment, di muna makinig. Ayan. So lahat kasama po. Okay, Ma'am Vicky, salamat po. Good morning, Kimi Jaziel. So may announcement po. Okay. Okay, mga nasa kondo. Alam kong maraming nangangailangan sa kondo. Ang sinasabi ko lang po, nagbigay kami ng food pack. Talagang inuna namin yung mga lugar na talagang nagugutom na. Yun naman yung tamang gawin. Pero itong supplemental SAP, again, lahat po kwalipikado, lahat ng pamilya. So, may nagtatanong, ask ko lang po, yung isa family ng anak ko, may 5 anak, ay nawala. Sorry, hindi ko nabasa yung comment. Ang bilis ko umaakyat dito, so hindi ko siya masyadong mabasa, no? Unless maiksi lang yung comment. Pag medyo mahaba po yung comment nyo, mabilis kong umaakyat eh. So, hindi ko po nababasa. But thank you sa lahat ng mababait na comment, yung mga nag-appreciate, hindi lang po sa amin. So per family po, So basta per family yung ibibigay po natin. Yan. So thank you sa lahat ng mga tumutulong. Muli po sa mga frontliners lalo na. Words cannot express yung pasasalamat ko sa inyo at yung appreciation ko sa inyo. Lalo na ako, nakikita ko talaga yung trabaho nyo. Araw-araw, tinitingnan ko yung situation report natin. Marami sa inyo, nagpapadala din sa akin ng pictures. Yung iba sa inyo, pag nakikita ko kayo sa kalsada,
So, thank you, thank you. Thank you. Pati sa yung mga na-meet ko kahapon, yung mga new health workers natin, doctors, nurses, lahat po, yung mga medtech, lahat ng mga natin, pati kasama na natin yung mga security sa ospital, yung mga orderlies, yung mga maintenance natin sa ospital. Maraming salamat po. Thank you po. Kahapon kasi na-meet ko. Tapos na po tayo Tapos na po yung major announcement natin. Pero banggit ko lang kahapon, nandun po kami sa centralized quarantine facility in Pasig na may mga tinatapos lang po. So tiningnan ko po yung progreso natin kahapon. Tapos sinabay na rin namin na minute namin yung mga bagong health workers ng Pasig City. So mahigit 60 po sila. Ang tas ng nila, nakahawa po yung enthusiasm nila na nabuhayan po ako ng loob nung kausap ko po sila, na kasama ko sila kahit ilang minuto lang po yun. Pero kung yung iba sa inyo baka nakita po yung pinost ko, yung kay Dr. Mai, diba, wedding date niya, May 2. Alam mo yung ginawa siyempre, canceled yung wedding. Dahil nga, quarantine lahat. Sa Iloilo pa siya dapat ikakasal. May 2, wedding niya dapat. Pwede naman siya mag-leave. Wala naman siguro magagalit sa kanya kung mag-leave ka ng wedding day mo dapat na na-cancel. Ginawa niya, nag-duty pa siya. At hindi lang basta nag-duty. Sa COVID referral center pa, nag-duty. Ganyan ang natin. Ganyan ang mga frontliner sa Pasig. Ganyan ang mga health workers natin. Bayan muna bago sarili. So, thank you sa inyong lahat. So, may ano ba? Ito, pahabol na questions. Na lockdown sa trabaho. Kung sa labas po kayo ng Metro Manila, medyo mahirapan talaga tayo. Baka makuha niyo yun after na. Ayan. So, ito po. More or less, ito, medyo umuulit naman yung ibang tanong. Sagutin ko po yung sa condo, isa pang beses Iba, comment ka agad, diba? Kasama po ba mga nakatira sa condo bibigyan ng supplemental SAP? Opo. Pero kung hindi na kailangan, huwag kumuha. Hingi po kami ng tulong sa mga condominium administrators ninyo. Dahil sila naman po yung may listahan ng bawat residente doon. Kahit nangungupahan, condominium unit owner, condominium unit renter, house owner, house renter, kahit na yung mga sharer, yan, kasama po lahat yan sa mabibigyan sa supplemental SAP ng Pasig. Gusto po natin matulungan ng lahat ng nangangailangan. Itong crisis na ito, grabe po talaga. Kasi ang iba dito sa crisis na ito, lahat talaga natamaan. So, sana maintindihan po ng lahat na kailangan may mga unahin talaga tayo. So, pero itong supplemental SAP, lahat po ay kwalipikado, lahat ay maaaring tumanggap. Hindi na rin namin ma-check, sa totoo lang. Kung baga, talagang mayaman, kumuha, hindi na po namin ma-check yun. Wala na tayong panahon para doon. Konsensya nyo na lang po. Basta uunahin po natin yung mga may hirap at mas nangailangan, yung mga nagugutom na. Yung permit to leave premises natin, tuloy-tuloy po ang distribution. Habang wala pa pong permit yung iba, pwede niyo pong gamitin yung ibang ID na may nakasulat na address o other proof of address or residency. Nakita natin, epektibo yung barangay coding. Nakita mo ba yung mga reports, Bright? Kumonti yung tao, di ba? Karamihan ng grocery. Sa mga 10 reports na nakuha ko, 9 talagang nabawasan yung tao. So, continue natin. Ganun naman tayo Pag may polisiya tayo, may patakaran tayo. Pag gumana, pagpapatuloy, pagagandahin. Hindi gumana, palitan natin. Hindi naman tayo
magpupumilit kung hindi siya gumagana. Pero kung gumagana, gawin natin. Itong barangay coding, nakita natin, nabawasan talaga yung bilang ng tao. Nagdalawang isip na rin kasi yung iba. Yung iba kasi talagang araw-araw lumalabas. Intindihan ko naman po, talagang gusto nating lumabas ng bahay, di ba? Pero kung kaya naman po, na every other day ka lang bumili ng pagkain, yun na lang gawin mo. Ngayon, alam ko, hindi po lahat kayang gawin yun. Kaya nga po, mas flexible tayo. May mga iba pong pamilya, talagang kailangan bumili karinderya kasi hindi sila makapagluto sa bahay. Naiintindihan ko po yun. Naiintindihan po ng pamahalaan yun. Kaya nga po may exceptions tayo dun sa barangay coding. Yung neighborhood store, sari-sari store, karinderya, pwede po kayong pumunta dun. Pero wag na po kayong wag na po kayong tumawid ng barangay para po bumili ng pagkain sa karinderya. Alam ko pong masarap yung karinderya sa Kanyugan, pero kung taga-Sagad ka, doon ka na lang bumili. O huwag ka na pong pupunta sa malayo, hindi po panahon ngayon para doon po sa ayan. So, yung pagpunta sa palengke, limit na lang po natin. Kung kaya naman po, o yun, may nagsusorry, okay lang po, naiintindihan ko naman po. Hindi po talaga madali ito. Siyempre, mas mahirap po ito sa mga pamilyang nawalan talaga ng trabaho, mga nangailangan. Yan. Okay, so, meron pa ba? Meron pa ba ang kailangan ni Wala ba mga phone-in question? Check ko lang, baka may nag-text na dapat banggitin ko ngayon. Wala naman. Okay. Okay, so, yun po. Please stay safe. Sumunod lang po tayo sa mga regulasyon natin sa panahon ng enhanced community quarantine. Kung lahat po tayo susunod, mas magiging mabilis po. So, sana po ay maging maiksi na lang ang quarantine natin. Of course, it will be lifted as we are able, depende sa sitwasyon. Itong virus na ito, napaka unpredictable. So, hindi po masabi kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na linggo. Pero, basta magtulungan lang po tayo. Mampalataya tayo at magdasal tayo sa Diyos. Maghanap tayo ng mga paraan para tayo makakatulong sa kapwa natin. Alagaan din natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya. Yung mga hindi lumalabas ng bahay. Alagaan din yun yung mga mental health ninyo. At maligo pa rin po kayo. Kahit na mga 5 days na hindi lumalabas ng bahay, kahit every 5 days, maligo po tayo. Okay, there you go. Thank you. Maraming salamat. Ingat po kayo. Basta't magtutulungan tayo sa mga national government, local government, pambarangay, lahat ng ibang tumutulong. Gawin natin ang ating parte para matapos na po ang krisis na ito. God bless you. Ingat po. Maraming salamat.